Everyone! So, welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ngayon ang gagawin nating video ay Q&A question. So, yan. Okay, so for today's video, ang gagawin nating video ay Q&A question. So, meron tayong mga katanungan dito. Nakinuha ko to sa TikTok kasi ito ay almost requested ng lahat na gusto nila makita yung mga ibang mga Q&A question. And nag-live ako sa TikTok kagabi and alam ko hindi 20 yung gustong magtanong sa akin. Madami talaga pero ito lang talaga yung mga parang gusto kong hindi kasi yung iba kasing mga nagko-comment nilalaro lang nila. So syempre yung iba naman bawal sa sa YouTube na sabihin and sagutin. So minamaganda ko na talaga na etong mga tanong na to is talagang okay and masasagot ko to ng tama. So, okay. Question number 1, galing naman to kay Althea. So, sabi ni Althea, bakit gusto mo mag-vlog? So, actually, this is a simple question for me, but bakit ko nga ba gusto maging vlogging? Bakit gusto ko mag-vlog? Kasi guys, dati pa, mahilig ako mag-video. Mahilig kong i-video yung sarili ko, i-video yung buong family ko, and everything. And yung sa vlog ko na Simba, actually, hindi ko naman talaga i-vlog yon. Wala akong intro nun. Pero nag-video lang ako kasi naglakad kasi kami nung papuntang simbahan. And actually, nag-intro ako nun. Ewan ko kung nag-intro ba ako nun, pero nag-intro ako siguro nun nung umuwi na ako. Parang binuo ko na lang na content yon. And guys, 8,000 na po yung videos ko dito sa cellphone na to. Kaya talagang halata nyo naman na mahilig akong mag-vlog. And basta yun, kaya ngayon hindi ko pa kayang mag-release ng mga full vlog or mga madaming vlog. Kasi for now, parang nag-aano muna ako, nag-focus din ako sa studies ko, studies. And siguro for now din, parang kailangan ko din talaga munang maging busy-busyhan kasi iasikaso ko na dahil malapit na yung pasokan namin. Pero sabi ko nga, pag nagpasokan na, tutuloy ko pa din yung pagiging vlogger. Feeling vlogger? Hindi, seryoso. Gusto ko talaga mag-videos. Kahit sa school namin, mga chichismis ko yung mga, yung mga klase ko para mag-vlogging, para i-vlog ko sila. So, para makagawa tayo ng content na happiness. Question number 2 naman to, galing kay Kim. So, yes. Kung magiging trending ang vlogs mo, ano ang mararamdaman mo? So actually, kung magiging trending man yung vlogs ko, yung itong buong vlogs ko, kung anong mararamdaman ko, syempre, bukod sa masaya, maiiyak talaga ako. Kasi, syempre, sino ba namang tao yung hindi matutuwa kapag trendings yung video mo, di ba, hinahangaan ka ng madaming tao, ang dami mo napapasaya. So, syempre ako, napapayak na lang ako kasi iniisip ko yung mga nanonood tumatawa. Diba syempre yung pagtawa nila, yun na yung parang sukli sa paghihirap mo na mag-edit, mag-post ng video. So, ayun, siguro yung ko, taste ko, iyak talaga. So, yeah. Question number 2 naman to galing kay Alexis. Hello Alexis, shoutout pala sa iyo kasi inabangan niyo itong Q&A question. And update na lang kita mamaya. Magsisend ako ng link sa TikTok mo. And shoutout na kita. So, sabi ni Alexis, dalawa kasi yung tinanong niya sa akin sa Q&A. Number 1 muna is, sino yung gusto mong vlogger? So, ako from now, gusto kong vlogger ngayon is siguro Gio Ong kasi that's my favorite talaga, Gio Ong na ngayon. Pero nung nag-introduce ako, ewan ko kung sino yung pinili kong favorite vlogger kasi kapag meron akong pinapanood na vlogger tapos makikita ko lahat ng vlog niya pinapanood ko, yun na ibig sabihin na favorite ko siyang vlogger. So I think for now kasi simula last week, I think puro vlog na lang ng Gio Ong yung napapanood ko. So, Ong fam, shout out. Ay, nag-shout out. So, yun si Gio Ong, napakapugi talaga ng anak ni Gio Ong. Gio. Kasi G is Y. Ay, Gio. So, yun. Si Jeremiah Emmanuel Ong. So, yun.
Ito naman ang sabi ni Alexis sa pangalawang ask niya. Hate vlogger mo. Ako talaga, meron akong hate vlogger na hindi ko pinapanood since ever pa talaga. Kahit talagang alam kong may wifi kami. And kahit pinapanood siya ng mga kapatid ko, ang ayaw ko talagang vlogger is... Para kalimutan ko na sino ba yun. Parang mayroon eh. Alam ko to eh. Ay wala akong hate vlogger, hate TikToker pala. So si Cindy niya natanong, Alexis ito na lang ay ano ko, hate TikToker na lang. Ang pinaka-hate TikToker ko ngayon is sila, then ano, Rendon ba yun? Rendon ba yun? Ewan ko kung Rendon ba yun kung ano. Kasi, ang dami niyang ano ngayon, ang dami niyang binabash ngayon ng mga artista. And ako kasi, bilang isang manonood ng Showtime, syempre, naalaman ko din na binash pala ni Kuya Rendon. Di ko alam kung Rendon ba yun, pero parang pili ko Rendon yun. Basta yun, kung si Rendon man yun, si Kuya Rendon man yun, di naman nila mapanood dahil di naman talaga kasikatan. Pero gusto ko lang naman sabihin sa kanya na sana maging masaya na siya and wag na niya sanang sirain pa yung ibang mga host ng Showtime and of course the social media artists kasi kahit sila Zainab, si Ate Donalyn and mga iba pang artista, mga YouTuber, mga bigating YouTuber is nabash niya na talaga. So, kasi parang pag ikaw talaga binash mo yung isang tao, parang iba yung babalik sa iyo, parang mas deserve mo pa once na may bumalik sa yung mas masakit. Kuya Rendon, feeling naming lahat deserve mo yun kasi syempre madami kang nasaktan tao. Oo, lahat ng ibang artist hindi ka pinapatulan kasi syempre malaking issue yung pag pinatulan ka. Pero ikaw kasi Kuya Rendon, parang wala kang pakialam kung i-bash ka man, murahin ka man sa TikTok or kahit saan. Wala kang pakialam, pero yung mga pinapatamaan mo talaga, like yung mga taong sinasabihan mo ng masama, kapag binato nila ulit sa iyo yung sinabi mo, issue sa kanila yun, sila yung mahihirapan. Takot sila mabash at alam naman nating lahat yun. Number 5, sabi naman ni Jan, kung pagbibigyan ka ng pagkakataon ng mga collab ang gusto mong big vlogger, sino at bakit? Again, magkaiba po yung sinabi. Tama nga. Basta yun si Jeyong pala yun na yun. So, sa number 6 naman, dito na nilagay yung pangalan. Sa number 6 naman, dog or cat? Ako, dog. Kasi, I have a dog. Ayoko ng pusa. Kahit sabihin pa natin hindi sila tumatakas. Siyempre, babalik sa inyo yan, di ba? Once na kahit patakasin mo pa yung kahit saan. Pero ako kasi, hindi naman I hate cat. Parang ayoko lang ng pusa. Kasi, alam mo yung parang, basta yun, hindi sila matrip. Kasi kahit yung aso, paglaruan mo, haharutin ka niyan. Pero yung pusa, harutin ka, pero may kalmot na kasama. Siyempre, ako kasi parang phobia ko yung pusa kapag kinalmot ako. Dahil nakalmot na ako dati. Sobrang lalim nun. As in talaga yung yung first time na kinalmot talaga ako. As in, hirap, hindi ko pa kayang kunin yung kuko niya. Kasi nasa loob na siya ng parang laman ko. And tatakot ako para kasi siyang ahas. Feeling ko para siyang ahas, parang may venom na, alam mo yun, parang meron siya, parang rabies na nilalabas dun sa, yung sa pagkalmot niya. So, buti na lang, turukan na ako noon. Matagal eh, mga 4 or 5 years ago, pero trauma ko pa rin yung pusa. Favorite color? Di naman halata. Favorite color is color blue. Siyempre, blue to lahat to. Blue to, pero ito mukhang nadumihan. Mukhang madumi lang. Pero, yeah, my favorite color is color blue. Yes. Number 8, bias sa BTS. Oh, ito sa TikTok talaga. Ito talaga yung mga inintay kong mga questions sa inyo about. Kasi meron akong Blackpink officially edits. Blackpink officially, edits. Yan. Ito yon. Ayan yan guys, so meron akong mga edits talaga, so yan. Bias sa BTS is si V, kasi syempre, si V. Lalo na napanood ko yung Rainy Day and then Love Me Again, like I love you and love me again. Feeling ko nga, nung parang nirelease niya yung Love Me Again, parang feeling ko kay Jennie yung sumasalpok.
Like, parang alam mo yung, kahit hindi mo alam kung totoo ba yung rumors nila, parang feeling mo talaga si Jenny yung pinapatamaan niya. Kasi tignan nyo yung UNB ni Jenny, tsaka yung Love Me Again ni Taeyong, parang pag pinagsama mo yun, parang may something na parang, ewan ko kasi nakita ko sa TikTok yun as in, totoo man o hindi, pero sa sarili ko, feeling ko totoo siya. Parang feeling ko totoo talaga yun. Kung hindi man siya totoo, hindi ko na lang talaga alam kung matutuwa pa ba ako. Pero sinabi ko din naman to sa vlog ko na lahat ng mga nakikita ko sa TikTok, wala na akong pakialam kahit peke man o hindi. Basta makita ko lang yung mga sinasabi nila. Like parang feeling ko din naniniwala ako. So yun. Bias sa Blackpink si Jennie. Kasi I love Tainy. Tainy shipper ako. Dati Jen Lisa shipper ako. Pero nung yung na-realize ko na hindi si Frederick. Si Frederick yung bagay kay Lisa. So, magiging masaya ang Blinks at Army kung si Jennie at si Taeyong at si Lisa naman at si Frederick. Si Frederick kasi parang parang I think may-ari siya ng Louis Vuitton. Sabi nung sa TikTok may may-ari daw siya ng Louis Vuitton. So, feeling ko deserve naman ni Lisa magka-jowa ng ng Louis Vuitton owner. Pwede din. Hate K-pop star. Wait lang, para tatakot ako magsalita Hate ko na K-pop star. Ngayon New Gens, hindi na ako hindi na ako matatakot kasi 'di ba yung New Jeans Global, as in talagang alam mo yung ang sakit nung pakiramdam nung parang alam mo yung nasabihan niya yung Blackpink Lisa, sinabihan niya si Blackpink Lisa ng terrible daw, ganun. Syempre New Jeans Global parang verified siya sa Twitter. So parang ang daming nagsabi na Blinks na apologize to Lisa, pero for now naka-private ngayon yung New Jeans at galit na galit ako sa New Jeans. Feeling ko yung New Jeans tsaka Blackpink pag nagkalaban na yun, feeling ko panalo talagang Blackpink natin dyan, syempre. Eto, hate P-pop star. Ako hindi to hate parang kinaiinisan ko lang K-pop ngayon yung SB19 kasi hanggang ngayon hindi pa rin talaga ako nakaka-move on dun sa yung sa pagtugtog ng Gento sa Showtime. Like parang pinagdamot daw ng SB19. So, based on my research about nga dun sa sinabi ng news na magbabayad talaga ang isang show magbabayad siya sa kantang pinatugtog niya. Kasi syempre, 'di ba, ang sabi nila kailangan mong bayaran lahat-lahat ng magbabayad ka ng 20,000 per song. Syempre, ipapatugtog 'yun sa 'di ba? Ipapatugtog 'yun sa show. So maririnig na lahat. So parang yun yung magiging music background nila. So magbabayad ka nun kasi ang sabi ng iba, pinaghirapan daw ng artist, producer, mga composer, mga ganon. Kaya isa sa mga kinakagalit ko talaga for now. Siguro for now, onti na lang ang SB19 kasi pinapatugtog ko rin yung Gento. So, yeah. Dream country na gusto mong puntahan. Ito naman ay galing kay Aliyah. Hi Aliyah! Itong mga to, inabangan nila tong vlog na to. So ngayon, makapanood na kayo. So dream country ko na gustong puntahan, sabi ni Aliyah ay, ako talaga, I love Paris. As in, I love Paris. Kasi like, parang, parang ganda Hindi ko alam kung bakit, pero gandang-ganda ako sa Paris, lalo na yung tower ng Paris. Tapos parang feeling ko, tatagal ako dun if ever. Gusto ko nga, pagtapos ko ng school, kasi di ba may K-10 Emirate Barurut na, hindi po ako kasama sa curriculum na yun, dahil grade 11 na ako ngayon, this lang. And parang, sabi ko, kapag nakapagtapos ako, gusto ko mag-ipon, and after that, gusto ko magpunta ng Paris, gusto ko lang mag-travel, kasi, gusto ko talaga mag-travel sa Paris. Soon, manifesting natin yun soon, at iba-vlog ko din yan. TikTok, ito naman itong tatlong to is pagpipilian. So, ito naman ay pipilian, TikTok or Facebook. Ako talaga, for that all,
I love TikTok, but I like Facebook. Kasi sa TikTok, like, marami kang makakolab doon, like, mga, I mean, pag nagla-live kasi ako sa TikTok, pero hindi sa Facebook, ayoko doon. Pero, syempre, mas gugustuhin nating lahat ang Facebook dahil doon tayo mas nakakakuha ng news about and, diba, chika-chika sa pamilya, alam naman natin yan. Yeah, Facebook. Dito binabasa ko talaga siya. Ayun yung, wait lang. Ito yung talaga yung binabasa ko, oh. Ayan, nasa 40 na tayo. So, number 40 naman, iPhone or Android? Ako talaga, I like iPhone. Charot. Hindi, Android. Gusto ko talaga ng Android as in. Yung Android kasi parang hindi naman siya madali, hindi naman siya mahirap i-set up, like katulad talaga ng katulad ng iPhone na ito nga iPad na to, hirap na hirap ako gumawa ng Apple ID. Talagang alam mo yung hirap na hirap ka na, tapos bawal bawal mag-download ng mga laro hanggat walang Apple ID, iChoose, tapos basta yung mga Gmail, Kemerut, Barurut, mga bawal yun. Kaya hirap din talaga ako. Pero ngayon, okay naman na. Medyo nakabawi-bawi na tayo dahil nagawa ko na siya ng 2 hours. Netflix or YouTube? Siyempre, YouTube. Bukod din nga, same lang din ang sinabi ko sa iPhone. Tas sa Android, Netflix or YouTube, parang same lang aklang sila kasi hindi rin mahirap gamitin ang YouTube dahil kahit anong i-search mo, kahit mga vlogger, pwede mong mapanoodin. Pero sa Netflix kasi, maganda naman yung mga pinapanood mo doon, pero may bayad. Tapos, parang, basta yun. Yan. At tawa, 6 sa 60 naman, galing naman to kay Norisa Stephanie Agata Milagros. Ang haba ng pangalan niyo. Haba. So, sabi niya, ano pong pangalan ng aso nyo? Curious lang ako nung nag-live kayo dahil sobrang ingay ng background nyo. Totoo. Sobrang ingay nga talaga kasi tumatawal yung aso namin, which is lalaki po yun at wala po yung lahi, pero ang name po nun is ang name ng aso namin is Toffee. So, siya ay 6 months na ngayon and yeah, lalaki po siya, si Toffee. So, siya yung maingay kasi may hinaharot siyang aso. And habang nagla-live ako noon, kaya yun. Siguro na niya, na talagang naririndi siya, kaya na-curious siya na magtanong. Ito, number 70 naman to, guys. Kung magkakaroon ka ng 1 milyong piso, ano ang gagawin mo? Ako, kung magkakaroon man ako ng 1 milyon piso, isa lang naman ng gusto ko matupad sa sarili at sa pamilya ko. Magkaroon kami ng sarili naming bahay, negosyo, at gusto ko ring ibahagi yung ibang yung kalahati. Actually, lahat naman tayo, gusto naman nating magkaroon ng bahay, kotse, pera, hindi lang pera ang gusto natin. Syempre, puhunan para sa ibang mga business natin, and syempre tumulong. Sa 1 milyon, hindi na biro, sobrang laki na ng 1 milyon. Kahit bigyan ka ng 100k, kahit hindi mo mabili ng bahay yun, or hindi mo mabili ng bahay, kotse, o kahit anong pang mahal dyan, kung pwede mo lang, kung alam mo lang kung paano patakbuhin yung pera, is mapapalago mo siya as milyon. Diba? Kaya ako talaga, bibili ako ng bahay, bibili ako ng kotse, pupunan ako para sa business kasi gusto ko talagang magtayo ng milk shop, and very soon pa yun. Tapos mamimigay ako ng, hindi siya mabibigay, tutulong lang ako within mga relief goods, mga ganun, kahit hindi pa pandemic. Ramdam na ramdam pa rin naman natin ang pandemic ngayon, di ba? So, sa number 18, artista na crush. Ako, artista na crush ko ngayon is si James Graham. Actually, hindi ko nga mahanap yung FB nun ni James Graham. Pero, favorite ko siya kasi ang galing niyang umakting sa Royal Blood. At saka, yun yung tinututukan ko talaga sa
royal blood. Pati si Anne, kasi feeling ko magkakatuluyan sila ni Anne. Very, pag matagal na. So, YouTuber na crush ko ngayon is si yung anak ni Gio, si Gio Ong. So, siya yung pinaka-YouTuber na crush ko ngayon. Kasi ang pogi na rin talaga. Money reveal. Oh my God. Itong inong cute. Totoo ba? Hindi kasi nalaglag, kaya niya to tinanong. Nalaglag kasi yung pera ko nung nagla-live ako, hindi ang dami dong pera. So guys, papakita ko sa inyo yung pera ko ngayon. Alam niyo ba kayo, 300 na lang yung pera ko dahil kasi syempre ang dami kong order ko. Umaatake na naman tayo sa ating pagka dami ng order. So ako kasi, hindi ako tipid. Kaya hindi ko ipa-plastic yung sarili ko. Like, totoo naman, dito naman talaga ako tipid. Hindi ako tipid guys, huwag kayong mag-expect na sobrang tipid ko. Hindi talaga ako matipid na tao at ayan, hindi ako matipid na tao kaya huwag kayong mag-expect sa akin ng marami ko. Tapos yung vlog na to at sobrang salamat sa inyo lahat sa mga nanonood and oh my God, manifest yun sa dami ng gusto kong dumami pa yung video vlogs ko dahil lately sobrang naging trending ako sobrang naging busy ko pero gusto ko lang pasalamat sa akin tita dahil bukod sa iPad na binigay sa akin last week, ito siya, itong iPad na to, gusto ko lang pasalamat sa kanya dahil binilan niya ako ng bench. Oh my God, I like bench 40. So itong bench na to, wait lang. So itong bench na to is bigay niya sa akin. So unboxing natin to. Hindi ko ito nakita. No? Ang bango. Lo, di pa pasakan, maubos na to. Pero hindi biro, ang bango niya talaga. Ang bango niya. Diba? Sobrang bango niya. So, thank you Tita Mite and Uncle Lorel sa pagbili nito. Ito ay, ewan ko mahal to eh. Mahal to guys. Tapos, ito pa. Ito talaga yung niya oh. Ganito siya kadami. O, diba? Pero mamaya na yan. Ang ganda ng short. Tara. Ang ganda niya. Diba? Look at. Sobrang ganda niya, no? Halatang talaga siya, halatang pang mayaman kasi may bench talaga siyang nakalagay. Tapos, overholded. Panis, di ko gaganyan. Pero ito, for sure, dito ko gagamit. Ewan ko ba kung bakit ito yung napili ko sa dami ng maganda dun. Tapos ito pa, ito talaga, gagamitin ko na to bukas dahil since malamig doon sa pupuntahan namin yung Simba. Ito kasi gusto ko to. Parang I like this. O, diba? So, ito gagamitin ko bukas. So, yeah. Maganda siya. Tapos, ito na. Ako yung bumili nito. Ay, walang mahal. Ito ba yun? Ito yung mga presyo niya, guys. Ito yung sa mga damit. Ito yung sa damit pala. Isang damit. Ito ay 499 pesos. Ito naman yung sa short na 699. 590 kasi bagsak presyo pala sila doon sa bench. Ewan ko bagsak presyo pa pero may 699 kasi dito tapos may 590 din dito. Hindi ko alam pero gusto ko lang agad magpasalamat kay Tita Mete kasi binigyan tayo ng opportunities na bilan ako nito. And ito ay 500. Huwag na kayong mag-expect din ang mahal lang nitong plain na white t-shirt kasi ito lang gagamitin ko sa school. Actually, first day of school ko lang ito gagamitin kasi gusto kong bumili ng pantalon or another white t-shirt again. Basta yung, ewan ko, mag-iisip pa talaga ako ng mga bibilhin ko. And, that's it. So, that's it guys. Ito ko natapusin tong video na to. And, don't forget to subscribe to my channel. And, yun guys, see you.
See you to my next vlog. Bye!